kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments,
Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Alright, sa magandang Lunes ng pagkaumaga. Dito po Oktubre 7, no, ng kasalukuyang taon. Happy Fiesta sa Banwaan kan Kasiguran, of course, sa Banwaan Kumadkad, ano, kay Mayor Bong Mendoza sa Progresibong Mendoza, no, and of course kay Mayor Ems diyan po sa Kasiguran, saro po na Banwa kan probinsya kan Sorsogon. And of course, ano, sa satuyang mga mahal na opisyales sa City Council, ano, kay Mayor Esther Amor and Vice Mayor Eric Juneda, sa mga konsihales na igwa kita dyan sa syudad, no, siyempre sa kuyang amigo kaklase na si Konsihal Brian Pingol, no, kay Manay Mati Perdigon, kay Konsihala Rinalyn May Duca, and of course, ano, ang satuyang amigo digdi sa West District na si Piadina PJ Rabanilla. Siring man, dyan man po sa East District sa Panginoon, siyempre, ni Madam Tess Gonzales Amor, no, kay Konsihala Magdar Rabanilla, ano, kay Konsihal Lester Lubiano, and of course kay Konsihal Mark Jason Amisula. At syempre di man sa Distrito Canbacon sa Panginoon, syempre ni Konsihala Bem Juneda, kay Konsihal Ray Talantad, Konsihal Attorney Glenn Olbes, si Sepabaya, at syempre, no, ang amigo kanbayan, walang iba kundi si Kagawad Danny Diladja. At yan po ang satuyang mga city officials na igwa kita digdi po sa syudad kan Sorsogon. At syempre sa gabos po na nagsiselebrate ng kanilang mga piyesta, happy piyesta po. At syempre, ano, bago yan ang pagbati tabi sa sakuyang aki, kang kasakuyang amigo, ano, na si Errol Pingol, ano, birthday ko niya, nagsiselebrate kan sa iyang birthday, kaya sa mo, Errol, happy birthday sa in kita diyan, ha, sana all magpauga. Ay, natawag pa sana si Errol. Kaso taod lang ta, may nangumusta, ano, kung sisay so mga naghabol pa ng mga kandidato sa pagkakonsihal sa manlain-lain na distrito digdi po sa syudad kan Sorsogon. And of course, sabi ko nga ni, hanggang saga pa, no, ang filing kansay ng mga COC, so wait and see kita until 5:01, eksaktong alas 5 sarado na po ang COMELEC. So mga maghahabol po dyan, ano, hanggat maaga, dahil na po tabi ko magpaabot ng pitsa 8 kan Oktubre na ini. Mapagalong kung kulang po ang sa inyong bitbit ng mga dokumento, ano, makabase po maparehas kita kay tawag kayo ni nagdadalagan man bilang board member, ano, kan first district, ano, kan probinsya kan Sorsogon, na si Chief, ano, Ryan Atanasio. Ano, si Ryan Atanasio po ay dating policeman yan, retired colonel police, ano, dyan po sa Banwaan kan Pilar. Pero sa iyang padagos na pagserbisyo, ano, minadalagan po bilang board o bukal sa primero distrito kan Sorsogon. Siring man sa nakaagi tabi, ano, sa pagpasiring po ng petsa 3 kan bulan ng Oktubre, sa pag-file man sa iyang COC, ano, nagka-problema po si Matnog Mayor Katdiaso sa dahilanan po na sa mga bit-bit po niya ng mga dokumento is puro photocopy. Sabi po ni COMELEC, ano, ni Atty. Calixto, na dapat original ang bit-biton, ha? So sa mga gusto pa tayo mag-file, dapat puro original tabi ang bit-bit tabi nato na dokumento, ano, sa mga day patabing documentary stamp sa BIR po yan na mabakal sa halagang 30 pesos, saro man sana ang kakaaga niyo. Tapos so numero kaya na documentary stamp, photo paano na copy varnish na lang po sa mga natatada na 5 na COC. So ayan, ha, pigtawan ko na tabi kamunin mga clue, ano, kung ano po ang mga dapat niyo gibuon kung kamo tabi ma-file. But of course, ano, pag-abot sa oras, di man tabi natin po para pasakitan na niya po sa commission ng election. Kabasi magdumang ka mo 459 imbis na nagpaparingalo na sa tuyang mga mahal na lingkod dyan po sa COMELEC, ma-extend ang sendang oras. But
ang usapan, alas 5 ang sarado, pero pag nagdaga 4:59, mapipiritan tabi sa tanggap po ng seno si OC. At ano ka mo tabi, asikasuhon manggiraray tabi ka mo. But again, sabi ko nga di man natin magparapasakitan ng satuyang mga lingkod bayan dyan po sa Commission on Election, lalo po sa satuyang mga abogado na yaon, yan naman po, may mga pamilya man po yan na dapat ulian, maggarapon man sinda dyan, kay Attorney Carla Herrera, good morning dyan po sa Comelec, kay Attorney Calixto, good morning, at sa gabos po na staff po na yaon po sa Commission on Election na bisihunon sa pag-assist sa mga nagdidiyan bilang mga kandidato bilang pagpipirilian sa masunod election sa May 2025. At sining man panawagan tabi, hali po sa pamilya po ni mga Barsibal po sa Barangay Talisay na ang kanilang ina na si Mrs. Salvacion Borlagdan Barsibal ibinawian na po kan sa iyang buhay. Ang sa iyang bangkay po nakaburol po dyan po sa Ilawod, sa Purok 7, San Barangay Cantalisay. Ang panawagan tabi po hali po sa pamilya Barsibal at sa gabos po nakaparyentes kan namatay na ina kan mga pamilya Barsibal. At bago kita magduman sa slow yung topic kunya na pagkaaga basahon ta muna ang mga nakuha atang bareta sa luwas asin sa laog kan sa tuyang nasyon. At sa ulo ng ating mga balita, Duterte tatakbong mayor ng Davao City at si Baste bilang vice mayor. COC ni Alice Goo tatanggapin pero kailangan ng temporary restraining order. Hali po sa Comelec. Kandidato sa pagkasenador 78 na, 87 naman sa party list. At sa balitang sports, Magnolia nagkamali nga ba ng pinili ayon kay Coach Yeng Giao. At ang main topic po niya na pagkaldaw, paano po niyo masasabi na sarong syudad, sarong komunidad, at sarong probinsya ay progresibo na? Ang opinion po niyo, pwede po niyo ilag dyan po sa ating comment section at sa tuyang pong pag-urulayan, di po lamang yan sa programang Kasama Mo si Jojo. At sa kabuuan ng ating pagbabarita, Duterte tatakbong mayor ng Davao City, Baste para vice mayor. Balak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling tumakbong mayor ng Davao City sa 2025 elections. Inihayag ni Duterte nitong Sabado na posibleng tumakbo siya sa katandem ang anak na si Davao City Mayor Sebastian Baste bilang vice mayor. Isinantabi ni Duterte ang pagtakbo bilang senador dahil siya ay matanda na at maaring hindi kayanin ang pangangampanya sa buong bansa. Una nang sinabi ng kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte na tatakbo sa Senado ang kanyang ama kasama ang mga kapatid na sina Baste at Davao City Representative Paulo Duterte. Itinanggi naman niya ito at sinabi nagbibiro lamang ang anak na babae. Anong gagawin namin sa Senado? Anong gagawin namin doon? Sabi pa po ni Pangulong Duterte. Ginit din niya na wala na siyang kapital o pondo sa politika pagkatapos ng kanyang termo noong 2022. Anya, hindi na ako babalik ng politika. Tapos na ako. Laos na ako. Wala na akong paggastos. Wala na lahat ang naiwan sa akin. Ay puro yawang. Bago nahalal na Pangulo ng Bansa noong 2016, ilang beses na rin hinawakan ni Duterte ang pagka-alkalde ng Davao City. Ayan na mga kababayan, kayo na po ang mag-isip-isip. Kapag tumakbo po si dating Pangulong Duterte bilang senador, anong sa inyo po dyan? COC ni Alice Goo tatanggapin pero kailangan ng TRO ayon po sa Commission on Election.
Kailangan naman ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go ng temporary restraining order upang may pagpatuloy ang kanyang re-election bid. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, tatanggapin nila ang ihahing Certificate of Candidacy ni Go para sa 2025 national and local elections. Gayunman, babala ni Garcia, maaari pa ring madiskwalipika si Go kung hindi siya makakakuha ng temporary restraining order. Ipinaliwanag ni Garcia na may sapat na basehan upang madiskwalipika si Go sa pagtakbo sa eleksyon. Kabilang dito ang deklarasyon ng pagiging nuisance candidate, petisyong umihiling na makansila ang kanyang COC dahil sa edad at citizenship. At ang desisyon ng Office of the Ombudsman ay patupad ang perpetual disqualification mula sa paghawak ng pwesto sa pamahalaan. Anya, kapag ang isang tao na perpetually disqualified to hold public office dahil may desisyon galing po sa Office of the Ombudsman, ikakancel po ang kandidatura niya kahit pa yung taong yan ay naka-appeal sa Court of Appeals unless mag-issue ng TRO ang CA doon sa kanyang kaso sa Office of the Ombudsman. Sabi po yan ni Chairman Garcia. Kalahin mo nga naman kinasuhan ka na lahat-lahat, inalis ka na sa pwesto, pipilitin mo pa rin makabalik bilang public official. Kaya minsan tayong mga Pilipino, alam naman natin na may mga problema, porque sikat, iboboto natin, lalo na po pang mga artista. Makita lang mo po, masilayan ang mga mukha ng mga artista, iboboto na natin, kahit alam naman po natin, hindi naman sa nilalat po natin, pero karamihan sa mga yan, mukha lang at apelyido ang bitbit. Kandidato sa pagkasenador, 78 na at 87 naman sa party list. Ayon po rin yan sa Commission on Election. Umaabot na sa 78 ang mga kandidatong naghain ng kanilang certificates of candidacy sa pagkasenador, habang 87 naman ang nagsumite ng kandidatura para sa party list race sa ika-6 na araw ng COC filing para sa May 2025 national and local elections. Sa datos ng Commission on Election nitong Oktubre 6, 8 kandidato ang nagtungo sa The Tent City ng The Manila Hotel para maghain ng kanilang kandidatura sa pagkasenador. Ito ay karagdagan sa 70 kandidato na unang naghain ng kandidatura sa unang araw ng COC filing. Kabilang sa mga kandidatong naghain ng COC para sa senatorial race ay sina James Patrick Bondoc, ano ba ang tawag dito kay James Bondoc, itong singer na talaga namang avid fan niya to si si Pangulong Rodrigo Duterte ng PDP laban, at si John Bert Gigayuman ng KKK, Wilson Ahmad at Sixto Lagare na kapwa independent candidate, Ernesto Arellano ng Katipunan, John Rafael Escobar ng independent candidate, ACT-CIS Congressman Erwin Tulfo ng Lakas CMD at Senator Pia Cayetano ng Nationalista Party. Samantala, nasa 87 na ang kandidato sa party list, makarang 14 pa ang naidagdag sa listahan. Ayon sa COMELEC, kinaasahan nilang higit pang darami ang bilang ng mga kandidatong maghahain ng kandidatura sa huling 2 araw ng COC filing. Ayan mga kababayan, kaya po mahaba ang balota, dahil lang po sa napakarami pong party list na gusto pong kumandidato at ilaban. Ang tanong po dyan, ano po ang nire-representa nila? Anong sectoral group? Anong mga organisasyon ang nire-represent nila sa pagtakbo ng COC? Pero akala nyo si Diwata, Papa Harold, si Diwata Pares, kandidato sa pagka-party list. My God. Ayan, yan ang sinasabi ko kanina, nagkapangalan lang. Sumikat lang ng konti yung pangalan. Kahit wala naman yatang kakayahan. Alam po ninyo ang pagiging mambabatas. Dunong ang kailangan dyan. Kasi gagawa ho yan ng magbabalangkasuyan ng batas na isusumite sa Senado, at ang Senado naman babalangkasin yan at ipapadala sa Pangulo upang pirman at maging ganap na batas. Yan po ang trabaho ng mga mambabatas. Para po sa kinauukulan. Wag ho tayong basta-basta papasok sa mga bagay na hindi naman po natin kaya at iisipin lamang po natin na kaya niyan dahil kilala tayo at sikat. At sa balitang sports,
Magnolia, nagkamali ng pinili ayon kay Coach Yeng Giao. Ito na. Sa mga sports fanatics dyan, lalo na sa larangan ng basketball. Tila nagkamali ng desisyon ng Magnolia ng piliin nilang labanan ang Rain or Shine sa quarterfinals ng Season 49 PBA Governors Cup. Bagamat walang mga extra players sa sinibak ng Elasto Painters ang hot shots sa record na 3-2 sa kanilang best of 5 quarterfinal showdown papasok sa semis ng season opening conference. We felt a little challenge kasi alam naman na parang ginusto ng Magnolia na kami ang makatapat nila na yung game nila with Converge, wika ni Rain or Shine Coach Yeng Giao. Imbis na isabak ang kanilang mga bigating players ay mas pinili ni mentor Coach Chito Biclolero na ipahinga ang mga ito na nagresulta sa 80-89 kabiguan ng hotshots sa 5-6 sa agawan sa number 3 spot sa quarterfinals. Ang Converge ang sumagupa sa San Miguel sa quarterfinals. I felt na mas importante sa kanila yung makapagpahinga, yung mga players kasi nga magkukumpit sa larong ito. To me, it was really a conscious choice on their part to play us, dagdag ng 7-time PBA champion Coach Yeng Giao. Sa 113-103 pagpapatalsik sa Magnolia ay pumutok para sa Rain or Shine ng mga bagitong sina Andre Caracot, Adrian Newcomb at Jonard Clarito bukod kay import Alan Fowler. Maybe mas maganda na magsisi sila na tayo ang pinili nila. That was put as a challenge. Yun na naman po sa 65 na si Giao. At lalabanan ng Elasto Painters sa best of 7 series duel ang nagdidepensang Talk and Textro Panggiga na sinibak ang NLEX Road Warriors sa Game 4 sa kartadang 3-1. Kasi nga naman mga kaibigan, pagdating sa sports, lalo na po sa basketball, dapat iniisip po natin na huwag magkampante kasi may kasabihan, bilog ang bola. Kahapon napanood ko yung laban ng University of the East against Adamson Falcons University. Napakagandang laban kahapon. Akalain nyo, panalo na, natalo pa. Buzzer beater ang pinanalo po ng ng University of the East. Diyan po sa ginagawa na UAAP. Nakakatuwa yung panonood namin kahapon, sigawan kami ng sigawan ng mga utol ko. Akalain mo 1 point, buzzer beater, point sec, na lang ito, split seconds, sabay tunog ng buzzer, pasok, walang mintis, nagbunyi ang Universidad ng UE, at pambira, pangilang beses na ba itong ginagawa, panahon pa ni James Yap, ni Idol James Yap, nangyayari na ito pagkalaban ng Adamson, na laging nasisilat sa uli. Talaga naman ang basketball, bilog nga talaga ang bola. And of course, bago tayo magpatuloy, magandang umaga po sa ating idol dyan po sa Pamurayan na si Pamurayan Barangay Captain Arlis Sanaban. Sir, tuloy ba tayo sa pagkandidato bilang city councilor o board member? And of course, kay Marjorie Ripanyana dyan po sa Bulusan. Good morning. And of course, kay Barangay Kapitan ng Barangay Mabuhay, good morning. Sa Barangay Dapdap, sa aking mga pinsan dyan, sa aking pamangkin na si McDonald Lascano, ang kanyang may bahay, and of course, ang kanyang si Ugangan, si Kapitan Diyos Maray Naaga po, sendo dyan sa Bulusan. And of course, kay Mayor Mike, good morning. At syempre, sa kandidatura po ni Councilor Tantan Fumera, natatakbo pong alkalde po ng nasabing bayan din dyan sa Bulusan. God bless and good luck po. Good morning sa Gabos, na mga kairibanan na dyan sa Bulusan, Sorsogon. At bago kita magpadagos kang sa tuyang programa, magbabalik po kita, makalihis lamang po ang Perang Patalastas. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo, tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
Celebrate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn, located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. 0928-5549864.
kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Alright, nagbabalik po kita sa ito yung programa, ang programang maghahatid po sa Indo din mga impormasyon at kaganapan, mga issue at kontrobersyal na nangyayari po sa luwas sa sinsalawag kan sa tuyang probinsya. At syempre bago yan, bago nato isara ang sa tuyang mga pagmurto-muto dyan sa nangyayari po digdi po sa probinsya kan Sorsogon, manungod sa mga baretang kitatabi, didi po na ang probinsya lugbok na po sa kahirapan. Ayon po yan sa mga nagluluwasan ng mga survey sa mga panahon ngunyan. Nanginginot po ang probinsya kan Sorsogon. Nanginginot po bako sa kita po talaga nagiging kilala. Kundi number 1 po kita sa survey, ayon sa tuyang nababasang mga balita, nahihiling at sinadagog ng mga balita na ang Sorsogon numero 1, pag-abot sa porsyento na pinakamahalang kao pag-abot sa poverty line. At syempre dito yan pag-uusapan natin, of course kasama nyo lagi ang inyong kaibigan, ang inyong public servant, ang inyong lingkod si Jojo Lascano. Pag-urulayan tatabi, ano ang masasabi niyo para masabi nato na sa tuyang syudad, ang sa turang komunidad, ang sa tuyang probinsya progresibo na. In what way ika nga ang sabi ninda, panawagan na siguro pagmuklat na sa mga mata kan sa tuyang mga nakaturukaw sa pwesto sa mga panahon na ini na ang mga projects na pigigibo ninda sa Sorsoganon, and of course sa province, sa syudad, sa mga barangay, mag-isip-isip mangyari tabi. Ano tabi ang mga kaginabuan niyo? Nakatabang tabi ni sa pagulad sang kabuhayan kan sa tuyang mga kababayan or nagsagmak pa lalo sa kadusahan sa kahirapan kan sa tuyang mga kababayan. Kaya anapot digdi sa mga nakaturukaw lalo na sa paparabot na naman na eleksyon, sisay lang tabi ang nanginabang. Sisay lang tabi ang naghalangkaw 1% kang kabuhayan. Sisay lang tabi ang nag-alagwa ang kanilang pamumuhay. So mga tao ba na piglilingkuran o so mga tao sana na nasa poder? Makisumaro tabi nga mo sa kuya tanganing pagtukaruntay ni ng mga issue regarding sa pagbagsak sa tuyang tawag kay ni imbis na bumagsak pala lalo pa tuminaas ang bilang kan mga naghihirap digdi po sa probinsya kan Sorsogon. And of course I hope hoping na nagdadangog tabihan sa tuyang mga elected officials siring man sa gabos man po ng mga kandidato mga ngako na naman po baga kamo kung paano maging mapaulad ang sarong komunidad, mapaulad ang sarong barangay, mapaulad ang syudad, asin mapaulad ang kada banwaan na igwa po dida sa probinsya kan Sorsogon. Kaya kamo mga naghihinanyog sa tuyang programa digdi po sa Kasama Mo si Jojo, saro tabi ako sa nakilaban para po sa mapaginhawa man maski papano ang sa tuyang mga kababayan. Pero sabi nga paano man ini mapapauswag na probinsya nato kung sinda-sinda man sana dyan po sa mga nakatukaw ang nakikinabang. Sabi nga nila, share the blessings, ika nga. At akong matatandaan tabaga sa may nagbisita po digdi sa Sorsogon, may nagtaram na nga talaga kahit itong kasano ba yung bisita na ang Sorsogon saro sa may pinakahalangkaw na bilang kan kapobriya na sing pagtitios. Pero initabi halip po sa probinsya sinimbag-bagayan na sala ngaya ang data na nakuha ninda
taan Sorsogon nga kung may hiling niya progresibo na. In what way nga ni tabi tanganing maaraman ta na ang probinsya ta progresibo na. Iyo po yan ang kahaputan dyan. Ini po na pigtataram ko digdi bako man po hali sa kuya kundi sa mga pinaghapot-hapot po ng mga individual ng mga nakakasalamuha kung ano po ang masasabi ninda sa arog kaini nakadakula na bilang kan nahinatag sang bilang na datos para po sa kapobrihan sa grabe na pagtios po kan sa tuyo mga kababayan digdi po sa probinsya kan Sorsogon. Iyo po ang topic-tabing niyan Sa kuyang analisa tabi, may anong tabi ako na nakuha, para sa opinion ko na ini. Iyo po ang naisip-isip ko na dapat masabi na ang probinsya, ang sarong komunidad, ang sarong syudad, nasa progressive line, Kay amo tabi niyan magiging nato lalo nung yan, mapaabot ng eleksyon. Sabi ko nga rin kanina po, hanggang pangako na sa nakita na papagayunong ko ang buhay kan sa kuyang mga kababayan. Ayan. Tatawang ko ning hanap buhay ang sa kuyang mga kababayan, tanganing dili na magtios. Ayan mga perminato na tatabangan ko ang syudad kan Sorsogon na mapakarhay, ang daloy kan tubig na hali dabi dyan sa prime water. Sisikapon namo na mapakarhay ang dalagang kan kuryente kan Surrey Kudos. Yung mga pangako sa tuya, hatagan ko ni manlanlain na ayuda ang sa tuyang mga barangay, ang sa tuyang mga kababayan digdi po sa syudad kan Sorsogon. May nagsabi pa sa nakagi na eleksyon, kung si Daddy nagtaosin pang Noche Buena, ako tabi matauman, madagdag tabi ako kay pambuko salad. Talaga lang. Ang problema, bako man diarog kayan. Okay, nagtao tabi kita din mga ayuda. Pero hanggang nua rin. Tuwing Christmas days lamang po ba? Valentine's Day, Labor Day, New Year's Day. Kay ribanan tabi niya na ang Diyos ko day. Ayan. Ngunyan tabi na mga Pasko, grabe na naman kayo ng mga basket na may tataw sa tuya. Matutupad na dyan ang pa-spaghetti, Noche Buena, may kasama pang buko salad. Ugbaho na kita dyan mga kababayan. Maski pa paano, nakabahing kita. Magikinabang kita. Pero after that, anong mangyayari? Sabi nga nila sa sakuyang analisa, a progressive community can be defined as a group of individuals or organizations that actively seek social, economic, and political reform to promote equality, social justice, and sustainability. Key characteristic of a progressive community includes: number 1, inclusivity. Number 2, social justice. Number 3, environmental sustainability. Number 4, community engagement. Number 5, education and awareness. And number 6, innovation. And equal to an overall charge of a progressive community seeks to create a more equitable and just society through collective action and advocacy.
I hope na sa mga kandidato siring man sa mga nagkakandidato, no? Lalo na po sa mga nakatukaw ini pong anom na pigsasabi ko, mabitbit po niyo. Dara-dara po sa iyong pangangampanya ngunya na paabuto na eleksyon. Inclusivity emphasizes diversity and strives to include voices from various backgrounds, including marginalized groups. Ang ibig sabihin tabi dyan, sa bawat pagbalangkas nato, no, bilang mga servidor, bilang mga public servant, i-include tabi naton, no, ang boses kan sa tuyang mga kababayan, no, na nasa likod po ng kapobrihan, lalong-lalo na po ito ng mga nasa laylayan ng sa tuyang gobyerno. Isinda dapat ang perminato pag-iisip. Social justice advocates for policies and practices that address systemic inequalities related to race, gender, class, and other forms of discriminations. In the social justice, grabe ang nangyayari po digdi sa tuya. Dapat magkaigwa kita ng advokasya ng mga pulisiya, no, na nag-i-include sa satuyang mga magpagkakaiba-iba, no, ning kasarian. Halion ang mga diskriminasyon. What I mean is halion tabi ang kolor politika sa paghahatag ng public service. Hindi pwede na bilang sabihin halimbawa congressman, senador, mayor, barangay captain, kapag dyan pag ika na po ang nakatukaw sa posisyon na kaingkod dyan sa tukawan, bako lamang dapat ang pagserbihan mo sa mga nagboto sa imo. Kaya dahil ika natabi ang congressman, mayor, senador, barangay kapitan o whatsoever position you have, gabos po yan na yaon sa imong nasasakupan, dapat po pagserbihan. Sabi nga po baga ni Senator Francis Escudero sa tuyang Senate President na ngunyan, dahil dapat mabilin sa pagunlad kan Sorsogon. No one left behind, ika nga. Environmental sustainability prioritizes ecological health and sustainability, often supporting initiatives that combat climate change and protect natural resources. And speaking of natural resources, kamo na tabi ang magurup-hurup, kamo na tabi ang magatid-atid, igala ang sa indong mga pangitaon o ang sa indong mga mata sa usaping protect natural resources. Ika nga, what you see is what you got. Aram po niyo ang ibig kong sabihin kayan, na ang paglapastangan sa statutong mga natural resources, lalong-lalo na po ang kabuludan, ano, sabi nga man panukan iba, ang pagprogresibo ngayon kan sarong lugar, dakol-dakol ang nagiging sakripisyo. Ano daw tabi kung maging progresibo kitang komunidad, progresibo kitang pamayanan, progresibo kitang syudad, progresibo kitang probinsya, dahil na tabi may magsakripisyo ng mga kabuludan o whatsoever. Community engagement encourages active participation in civic life, promoting democratic processes and grassroots activism. Siguro amin ni ang pigapod na bawat organisasyon na igwa kita digdi sa Sorsogon, i-include ta, no, sa pangurual daw ta na pigigibo, lalong-lalo na po sa mga nakatukaw. Kung kita man tabi, nakakadagwag din mga
ang tawag kayo ni, pangungutya, pagkontra, o mga negatibo na bagay dahil sa kita po nakatukaw, dapat po kita maging balat sibuyas. Sa kadahilanan po kita ay yaon tabi, pigtahagan po kita nin mandato kan sa tuyong mga kababayan na ikaw tabi ang magrepresenta para sa samuya. Education and awareness. Values education as a tool for empowerment, fostering critical thinking and awareness about social issues. Yan, malinawon tabi, ano? Malinawon. Nan sarong progresibong komunidad saro dapat ini. Sa permi man niyo tabi pigaaraman. O saro man tabi sa i-include sa inong paninerbiyan. And number 6, innovation. Embraces new ideas and approaches to address societal challenges, often supporting technological and social innovation. Dapat po ang mga satuyang mga ilihidong mga kababayan, satuyang mga ilihidong mga public servant, pako na kita magduman sa mga bagay na nakasadto pa na pigigibo, no? Mga kapanahon pa kanhapon na mga traditional na pigigibo. Bagkos magkaigwa kita nin mga pagbabago na nahihiling ta na dapat mapakinabangan ka sa tuyang mga kababayan sa pag-adaptar sa kung ano ang igwa kita, sa kung ano ang napapanahon para sa satuyang mga kababayan. And that's why in an overall progressive community seeks to create a more equitable and just society through collective action and advocacy. Yan po ang sakuyang mga nahihiling na dapat igwa po ang sarong komunidad, ang sarong pamayanan, ang sarong syudad, ang sarong probinsya na nag-uuswag tanganing makasabay ang satuyang mga kababayan sa kung hain nakitangunyan. Good morning tabi kay Kagawad Dante Diata, dyan po sa Bacon District.